Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang secret agent ang nagpakasal sa isang dalaga sa utos ng abuelo nito. Ngunit pagkatapos ng kasal ay bigla itong nawala. Makalipas ang 5 taon ay nagbabalik ito. Ano ang motibo ng secret agent sa pagbabalik niya? Bakit nga ba siya umalis pagkatapos ng kasal nila? Atin pong muling tunghayan ang isa pang maiksing kwentong pinamagatan, My Runaway Husband, a Secret Agent. Hinilot muna ni Jake ang sentido bago bumaba sa sasakyan. Alas 8 ng gabi sila magkikita ng CIA agent na si Wilbert para sa kailangan niyang mga detalye. Pumasok siya sa labi ng gusali at tumuloy sa elevator. Pinindot niya ang sinabing palapag at hindi nagtagal ay nasa harap na siya ng Unit H nito. Gaya ng napag-usapan, isang katok lang ang kanyang ginawa. Bumukas naman agad ang pinto at niluwa ang isang balbas saradong lalaki na halos kasing tangkad niya. Wala sa ayos ang buhok nitong itim na itim. Nakasuot ito ng bulaklaking beach shirt, short at baseball cap. May nakasingit na sigarilyo sa gilid ng bibig. Nice words bro, pumasok siya ng lakihan nito ang bukas ng pinto. You stay long enough in a polar bear, haven't you start living like them? Sabi nito at inalis ang unan sa mga sopa na naroroon upang paupuin siya. Pagkatapos ay naupo ito sa pag-iisahang coach at pinatong ang mga paa sa center table. His brown sneaker looked very worn and comfy. Nice outfit, komento niya. Muli itong nagsalita sa wikang Ingles. Papunta ako sa Bisaya pagkatapos kong i-brief ang team ninyo. Ang daming magagandang beaches doon na hindi pa nadidiskubre. Pinakatitigan niya ang lalaki bago nagsalita. You're part Filipino. Magaling, nakangisi na ito. Napahugot siya ng hininga. Something wasn't right. So sabihin mo sa akin, Lieutenant. Muli ay umpisa nito. Why wasn't I ordered to just plant a bullet in this fucker head? Anito at binalingan siya ng tingin. Habang inaabot ang isang malaking disposable cup, inalis niya ang mga mata sa hawak nitong baso bago sumagot. Hindi ako sigurado kung dapat bang alam ko ang sagot dyan. Tumayo na siya. Kailangan na nating gumalaw. Ayoko nang patagalin pa ang pananatili niya sa Pilipinas. Muli ay tinitigan siya ng lalaki at bumuga ng usok. 13 Colombian na rebelde ang kasama ni Contis. Papunta dito. 3 sa mga iyon ay opisyal ng park. 2 araw pa lamang sila dito at kasalukuyan na nilang hinahanap si Larry. They settled quickly. Sa bilis ng ginagawa nilang pag-track kay Gold, hindi na ako masusupresa kung bukas lang ay mapipinpoint na nila ang exact location nito. I'm sure they have help. From whom? Mabilis niyang tanong. Ngumisi ito bago pinatay ang sigarilyo sa pamamagitan ng paghulog niyon sa disposable glass. Tumayo ang lalaki at nang bumalik ay may bitbit ng laptop. Maya-maya lang ay mabilis na itong tumipa at nang tingnan niya ang nasa screen ay nakita niya ang satellite view ng Pilipinas. Ilang codes ang pinasok nito sa aparato at unti-unti ay natutok ang focus ng screen sa tibok na bahagi ng bansa. Basilan, lito niyang saad. Are you suggesting? Of course not, napailing siya. Park would not be so desperate as to sought help from local terrorists. Kailangan ko lang ng mga impormasyon and frankly, I just wanna shoot this guy and burn the rest of this troop. Alam ko kung gaano karami ang kayang i-produce na droga ng Colombia sa isang taon. Hindi porke natimbog na ang karamihan sa mga opisyal ng park ay natigil na din ang kanilang operasyon. Sa halip ay sagot nito at saka muling nagsindi ng sigarilyo. Chances are they stopped their usual operation but are now surveying places where they can sell their rocks.
Kailangan nila ng pera. Kailangan nila ng pondo. Papatusin nila kahit saan basta masuportahan ang kanilang samahan. What are the odds of Eduardo Contis bringing 3 more official in him? I don't think those guys are here to help Mr. Daddy Boy avenge his father's death. Bakit mo ito nasabi sa akin? Hindi sigurado si Jake kung tama bang itanong niya iyon sa lalaki. Because my friend, inabot siya nito at yumukod. Pagkaraay pabulong na nagpatuloy. I cannot tell this to anyone else. Tumalim ang tingin nito. May peking ahente sa system ng USA at hindi ko hahayaan ang ganitong klaseng lead ay makarating sa kanya. Whoever the fuck he is. So you still don't know who's the mole? Sinilubong niya ng tingin ito. Umiling ang lalaki. Lucky for him. Hindi siya nagkomento tungkol doon. Alam niya ang uri ng kausap. A fearless thrill seeker. Hindi nito ginagawa ang trabaho para sa pera, kundi para sa adrenaline rush na nakukuha nito kapag nasa panganib. At wala siyang oras para sumali sa escapades nito. Alam na ba ng mga taong to na may nakaalam ng kanilang lokasyon sa halip na tanong ni Jake? Hindi, walang anumang sagot ng kausap at tumayo na rin. Alam mo kung sa akin ibinigay itong trabahong to, this guy will be gone without a trace, they won't even know what hits them. Sinundan niya ito palabas ng pinto. You're not from the CIA, he announced. Ni hindi man lang siya nilingon ng lalaki, pero napangiti ito. I work for myself, napangiti siya. He knew it. Hindi alam ng lahat na may espiya ang USA government na hindi galing sa CIA. They were ghost spies to provide excellent service to whoever who could pay them enough money. May mga espiya na dating hawak ang gobyerno ng kani-kanilang bansa. Russia, Israel, Afghanistan, Iraq, United Kingdom, and they only had one thing in common. They were all blacklisted. Nakarating sila sa isang abandonadong gusali. 2 palapag iyon at sa unang palapag ay naghihintay sa kanila ang bago niyang grupo. Nang makapasok ay pamilyar na agad ang kanyang nabungaran. It was just like any other makeshift headquarters he'd seen whenever they had mission around the world. Ilang computers monitor, isang malaking white screen sa harap ng pagkaluwang na mesa at isa pang mesa kung saan nakatambak ang kani-kanilang gears. Nagsitayuan ang 6 na lalaki. Isa sa mga iyon ay nasa likod ng mga monitors. Lieutenant, sabay-sabay na pag-acknowledge ng mga ito. Hindi ninyo kailangan maging masyadong formal, aniya sa lengguwahe ng mga ito. Nilingon niya ang mga kasama bago muling hinarap ang mga kagrupo at nagsalita sa Ingles. Guys, this is Wilbert Holt. Siya ang magbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa package. Tumango ang katabi at dumiretso sa lalaking nakaharap sa monitor. Nagkibit balikat siya at muling hinarap ang bago niyang grupo. Nabasa ko na ang mga profiles nyo and I see na kilala nyo na rin ako. Further introduction can wait. Ang iba sa inyo ay mas maraming taon nang naglingkod sa organisasyon kaysa sa akin at nire-respeto ko iyon. I may be your leader but I'm first and foremost your my comrade. I just enforce the order from our superior. Are we clear? Yes sir, ngumiti si Jake. I respond to Lieutenant better. Sinuri niya isa-isa ang mga ito. 2 of his new teammates were African-American. Mula sa email na ipinadala sa kanya galing command center, sina Troy Wins and Mike Rain ang mga ito. Parehong galing sa Marine bago pumasok sa SEAL. Katulad ng eskalawag ay kakikitaan na mapanganib na aura ang bawat isa sa bago niyang grupo. Walang dudang naririto ang mga ito para tapusin ang anumang misyong ibibigay. Sa harap niya ay si Dan Russell, a tall white guy recruited from Navy. The aggressive smile on his face manifested the man's fearless attitude. Nagustuhan iyon ni Jake. Ang 2 pang kaharap ni Wins at Train ay sina Justin O'Neill at Mark Gonzalez, while Just was all-American in look. The latter was of his Latin heritage. Nilingon niya si Wilbert na kausap ngayon ang technician na kasama ng grupo. Handa na ba tayo? Tanong niya. Tumayo si Wilbert kasabay ng pag-flash sa white screen ng isang presentasyon. Yep, let's start the briefing.
Mataman silang nakinig sa agent habang iniisa-isa nito sa kanila ang nakalap na impormasyon tungkol sa mga teroristang nakapasok sa Pilipinas. Nang matapos ay siya namang nagsalita. Our best chance is to attack tomorrow at dawn. Ang order ay hulihin sila at kung manlaban ay pabagsakin. And you know what that means. Nilingon niya ang monitor kung saan naka-flash pa rin sa screen ang satellite view ng hideout ng kanilang target. Itinuro niya sa mga ito ang nabuong plano, ang pagpe-penetrate sa lugar, ang taktika ng paghuli sa mga ito, ang mga armas na gagamitin. Malinaw rin niyang ipinaliwanag sa mga kasama ang Plan B. Iyon ay kung patuloy na lumaban ang mga terorista sa kanila. Any question? Tanong niya nang matapos. Si Gonzales ang nagsalita. Are we gonna take down the Filipino trying to help them? You shoot anyone who aims a gun to you. Malinaw niyang sagot. What if there's a hostage? Simula ni Dan. Aatras ba tayo? Nilingon niya ang lalaki bago ibinalik ang tingin sa screen. It's very unlikely for them to have hostage, especially when they are not even aware that they've been spotted. Ang alam nating dahilan nila sa pagpunta dito ay para ihantingin ang dating CIA na nagpatumba sa FARC. They don't need a hostage for that. Bumuntong hininga si Jake. But if it comes to that, we'll decide what to do once we're in position. I'll take down the ones guarding the hostage and we'll cover them until winds penetrate and get the hostage out safely. The rest of the plan holds. We are not backing down. We get rid of those bastards and send them to federal prison. Tumangu-tango ang mga ito bago nagsalita si Oniel. Are we dealing with combat and weapons people here? Eduardo Contis is definitely equipment with high-powered weapon, so that's to say that the rest of them are heavily armed. Hindi malinaw kung gaano sila kagaling sa mga armas at pakikipaglaban at umaasa akong hindi na natin malalaman pa. Unahan nyo na bago pa kayo isahan. Hindi ko sinuswestiyon makipag-hand-to-hand combat pa sa kanila. We get in, we get out. That's it. Any more question? It's 9 o'clock. Can we play tourist for a while? Nakangisin ang tanong ni Dan. Pagkatapos ng misyon, siguradong babalik na tayo sa Virginia. And we haven't enjoyed the place yet. Be back before midnight, sagot niya. Yes, sir. Sabay-sabay na tumayo ang mga ito at nagsipaglabasan. Nang makaalis ang mga ito ay agad niyang tinawagan si Captain at sinabing ito ang ukol sa nabuong plano. Ayon sa kapitan ay may darating na UH-60 na maghahatid sa kanila sa mission site sa eksaktong 2:00 na madaling araw bukas. Iyon din mismo ang maghahatid sa kanila pabalik sa headquarters kung saan mula roon ay lilipad sila patungong Amerika. Nang matapos ang usapan ay sakalang niya napansin na hindi sumama si Steve Roberts ang military technician. Bakit di ka sumama sa kanila? Tanong niya habang ina-assemble ang sariling MK-11. Isang uri ng sniper rifle na siyang gagamitin niya. Hindi ko kayang pakisamahan ang mayabang na Russell na yon, kaya nagpaiwan na ako. Walang anumang sagot nito. Why don't you punch him in the face? Nakangising siko rito ni Wilbert na nakaharap pa rin sa mga monitors. Huling beses na ginawa ko iyon, nabalian ako ng buto, ng daliri at nasuspende ng 1 buwan, kaya di bali na lang. At ano ang nangyari sa kanya? Naku-curious niyang tanong. Nagkibit balikat ang lalaki. Walang nakakagalaw sa kanya sa grupong ito. Kung hindi lang inconsistent ang record niya, he will be the new team leader now after their former group leader got disbowed. Alam niya ang sinasabi ng technician. Nasa record ni Dan Russell na habang hindi nito nalilinaw ang pangalan na may kinalaman sa mga underground gang sa Washington, ay hindi pwedeng iusad pataas ang ranggo nito. Who's protecting him? Tuluyan ang nakuha ng kausap ang kanyang atensyon. Pansin din niyang matamang nakikinig si Wilbert bagamat nakatutok sa monitor ang mga mata. Nirecruit siya ng isang admiral at kahit hindi naman dapat na malaking sekreto ay walang nakakaalam kung sinong admiral na sinasabi nila. Walang anumang sagot nito at tumayo. Nagtungo sa maliit na pantry at nagsali ng kape. Admiral Jennings, napalingon sila kay Wilbert na siyang nagsalita. At alam mo iyan dahil
Kunot noon niyang tanong. He is the richest among all the United States high-ranking official. And mataman niyang tinitigan ng lalaki. Naalala niya dati nang banggitin ni Larry na ang admiral ay may pinakamataas na net sa lahat ng mga opisyal ng organisasyon. Hindi normal para sa isang katulad niya ang magkaroon ng ganong kadaming pera. Siya ang una kong pagdududahan sa anumang anomalya. Admiral Jennings Hadasan, si Gabriel Jennings. According to records, the boy died in a gang fight in Washington. 1 taon matapos mamatay ang anak nito, na-recruit si Dan sa Navy at pumasa sa training with flying colors. The dead is the strict resemblance between Russell and the dead guy. Kung hindi pa iyon sapat, tingnan nyo ito. Iniharap nito sa kanya ang monitor. I'll be damned, naiiling niyang sabing nang makita ang litrato ni Dan na naglalaro ng golf kasama ang nasabing admiral. Where the hell did you get that? Just browse his Facebook profile. Nakangisi nitong sagot. Napapitik sa ere si Steve. Ba't di ko yan naisip na natiling nakatingin sa kanya si Wilbert? Dahil iniisip mo kaagad na mas maingat siya kaysa dito. Sometimes the thing that you're looking for are just right under your nose. Sa sinabi nito ay tila biglang may lumukob na takot kay Jake na hindi niya maipaliwanag. Wala sa sariling nakapanya ang bulsa para kunin ang cellphone.